Nanisid nga pala kami ng Tabahong at nag-food trip nga din sa tabing dagat. Kaso nga lang ay talagang hindi ako makatagal sa tubig at yan ang lamig. At yun na nga guys, for today's video ay pangalawang araw na nga pala namin din sa Burgos. O wala nagtatanong, kahit nga pala ako lagi nandito, palagi pa rin talaga ako namamangha sa ganda ng tanawin dito. Parang ako lang baga, lakaoy. Pero sa totoo nga lang talaga, kahit ako'y lagi nasa dagat o tabing dagat yung bahay namin, ako'y manghang-mangha talaga lagi kapag ako'y nakakita ng ganito. Yung ganitong view, lalo na nga kapag malinaw ang tubig, talagang ako'y tuwan-tuwa ay. Dati siguro akong tagutungan na nagkatawang tao laang. Tapos hindi ko sure baka may mission lang talaga ako din sa lupa. O diba minsan talaga nakakasira talaga ng pag-uutak ang kakaselfon. So yun na nga, bago pa kung saan mapunta ang usapan ay mabalik na tayo. Ano, napapalayo na naman. So bali ngayong araw nga pala isasamahan kami ng tito ko at saka ng pinsan ko sa paninisid ng Tabahong. Nahihiya nga pala ako dyan sa tito ko, hindi lang masyadong halata kasi nga makakaabala kami sa kanila. Kasi ang balak nga lang namin ni Johan sa pagpunta dito ay kahit dito lang kami sa may tabi-tabi manguha ng mga kung ano yung makukuha namin na wala sa Makalelon, na mga klase ng pang-ulam na pwede naming i-share sa inyo. At saka alam nyo, hindi lang naman pagbablog ang sadya namin dito. Kumbaga ay gusto ko rin makagala para maiba naman at gawa nang ako'y nababagot din sa bahay. Kumbaga ay day off muna pero nag-vlog pa din. Sayang kasi ang views. At saka maraming lagi nagagalit sa akin kapag reels lang ang upload ko. Para bagang wala akong karapatang mag-upload ng reels. Grabe talaga kayo sa akin. So yun na nga, mabalik tayo at medyo maalon nga pala. At lagi naman ganyan kapag ako'y napunta din. Hindi ko malaang baga matsyempuhan na kalma para maganda sa pagbibideo. Yung ginagamit kasi naming action cam sa ilalim ng tubig ay hindi ganun kaganda ang quality. Kaya naman konting alon laang ay maalog na agad ang video. Pero malinaw nga ang camera niya, magalaw laang talaga. So yun na nga, nag-umpisa na nga pala silang manisid at ako nga ay syempre bida-bida na naman. Nanananananananarambang. Bida-bida na naman. Ayun. Pero kakatubog pa nga lang sa tubig ay parang gusto na agad umahon. At yanong lamig. At ayun nga, hindi na nga ako nakatiis at umahon muna ako saglit at talagang yanong lamig. Hindi kaya ng power. Pero hindi nga ako papayag na nasa bangka lang ako at ako'y maglalangoy din. Ang ganda kasi maglangoy at yanong linaw ng tubig. Yun nga lang talaga ay malamig. Tapos malakas pa ang hangin ay kainaman. Sumasakit yung bato ko. Mahina kasi talaga ako sa lamig. Kumbaga ay sobrang lamig na sa akin, sa kanila ay sakto lang. Mababaw nga lang pala itong pinuntahan namin. At buhanginan. Dito nga daw pala maraming Tabahong. Yung tito at pinsan ko nga pala, hinayaan ko na lamang na sila na lang ang manguha at gawa ng hindi ko kaya makipagsabayan sa kanila. Hindi kasi ako tulad nila na para bagang may hasang. May nakita nga pala akong starfish at kinuha ko nga. Naisip ko kasi na matutuwa itong mga kasama ko sa bangka. Pero wag nga kayo masyadong magpaka-high blood at ibabalik ko rin yan. Malayo nga pala ang sinisisida ng dalawa at hindi na nga pala ako nagtangka na sumunod pa. At nakakahingal maglangoy at medyo maalon tapos wala pa akong yapak. Tapos hindi ko nga naisip dyan bakit kaya hindi ko nilapit sa kanila yung bangka. Eh di sana hindi ako mahihirapan. Yanong mulog talaga eh. So bali ito na nga pala yung video nila. Medyo magalaw nga lang talaga kasi nga medyo umaalon. Hawak lang kasi yung camera at nakalimutan ko nga yung panlagay sa ulo. Nakakatuwa nga itong mga Tabahong kasi nga ang dami. Ito nga palang Tabahong na tinutukoy ko ay para din siyang tahong. Pero ibang klase daw ito. Yung nakaraan nating upload ay parang tahong din siya. Sobrang liliit lang noon na tinatawag nilang gaid-gaid pala yon, hindi giad-giad. Baligtad yung pagkakasabi ko. Ay sorry naman. Tapos ito namang tinatawag nilang Tabahong ay malalaki. Nung nakaraan nga palang punta namin dito ay nagluto rin kami niyan. Pero hindi nga namin nabidyuhan kasi medyo malabo ang tubig. At saka hindi naman yan talaga ang sadya namin noon nung pumunta kami dito. Mangunguha ng paros yung sadya namin. Natuwa lang manguha yung kapatid ko niyan noon at gawa ng ang dami daw. Kahit nga ako ay naaaliw din kasi sobrang dami sa ilalim. Hindi na nga lang ako nakapag-video at nasa kanila yung camera. At saka hindi na rin ako nanguha at marami naman na silang nakuha. Tiningnan ko lang kung gaano sila karami sa ilalim. At kahit sino makakita ay talaga maaaliw manguha ng ganyan. At kahit nga itong pinsan kong si Andro ay mukhang tuwan-tuwa ay oh. Parang medyo creepy dun sa part na tingnan nyo guys. Ay pakinggan nyo pala. O diba parang di umano kakatuwang tunog. KMJ is pa more. Nabadrip nga pala ko dyan kay Johan at gawa ng antigas ng ulo sumunod pa sa akin. Alam na ako'y malayo sa bangka at maalon. Lumapit sa akin at pagod ng maglangoy. Ako pa naman nahirap sa yapak na suot ko at gawa ng malaki at luag. Ang sakit tuloy ng paa ko. So yun na nga, mabalik tayo. Pagkatapos nga pala nilang manguha ng Tabahong, mangunguha naman daw sila ng kapis. At may nadaanan nga pala kami ditong beach. Wala lang, share ko lang. Kaya mo ito kamerahin. Ay, ready kaya. Malalim. Yuan, wag kang lumayo ha. Huwag kang lumayo, doy. Huwag kang lumayo.
Si Johan nga pala isanay na yan sa paglalangoy at lagi yang kasama ni Papa sa paninisid at hindi naman namin yan pinapalayo sa bangka. Kanina lang talaga yan nung tigas ng ulo. Pero kung tutuusin masanay pa yan maglangoy kaysa sa akin. Ako kasi hindi ako makatagal sa ilalim ng tubig at ang bilis ko rin mapagod sa paglalangoy. Hindi tulad nung bata pa ako at hindi ako mahiwat sa ilog. Sunog kun sunog. Pero ngayon nga naku kahit umakyat lang ng hagdan ay pagod na agad. Tumatanda na talaga. Natutuwa nga pala ako din sa tapak na gamit ko kasi kahit luwag hindi natatanggal sa paa. Pero hindi naman ako nakakatulong sa kanila. Sumisisid lang ako para tingnan yung ilalim. Nakakatuwa kasing tingnan yung mga barong, ang dami. Ito nga palang pinapanguhan nila ngayon ay kapist kung tawagin din sa amin. Sa Makalelon, awan ko lang sa kanila. Hindi ko na itanong. So yun na nga konti nga lang pala yung mga nakuha nilang kapis at madalang nga daw. Pero sabi ko nga sa kanila ay okay na yan at babalik na lang kami dito para manguha ng gayaan. At gawa ng masasayang din naman kasi marami na kami nakuhang pang-ulam. Hindi naman namin kayang ubusin lahat yan. At saka hindi naman sila masyadong mahilig sa mga ganyang klase ng pang-ulam. Kaya maganda rin talaga kapag ganitong magbablog ka ay marami kang kasama para may tagalamon ka. Kunti lang din kasi talaga ako kumain. Kaya naman gusto ko nga bumalik dito at manguha ng gayaan. At saka gusto ko rin manguha nitong mga barong. Tingnan nyo naman at napakarami. Halos dikit-dikit sila parang scripted at parang tinusok laang. Kung naalala nyo yung dati naming vlog nung paninisid ng barong, o ay di naalala nyo. Hindi nung time kasi na nanguha kami niyan ay napakadalang. Siguro 10 piraso yung nakuha namin. Pero dini nga ay napakarami ay At saka madali lang yan bunutin kasi nasa buhangin lang. Tapos nakakatuwa nga itong tito ko kasi naisipan niyang tutukan ng camera itong bato. Ang daming gangat. Bukod nga sa guno ay masarap din niyang kilawin. At makapal ang laman ng ganyang klase ng gangat. Saglit nga lang pala sila nanisid at ayan nga at pupunta na kami sa tabi para magluto. Hindi na kasi ako nakisali pa sa kanila. Kumbaga binigay ko na lang sa kanila yung camera at hala kayo na ang bahala dyan. At saka ang dami kasi talaga kaya saglit lang silang nanguha. Sa lahat ng mga content kong ginawa, ito yung pinakamadali. Kumbaga yung madali naming nagawa. Ilang minuto lang silang sumisid, ayan nga at may pang-ulam na agad. Sa lugar na to, hindi lang mata mo ang mabubusog sa ganda ng tanawin. Talagang hindi ka magugutom dito sa daming seafoods na pwedeng makuha dito. Sagana sila sa lamang dagat. May nakita nga pala kaming bangka na kanina pa yan pabalik-balik. Nagte-testing ata ng makina. O baka piniplex lang niya yung bago niyang bangka. Bilis. So yun na nga mabalik tayo, nilaga nga pala muna namin yung mga tabahong at kukunin yung laman. At ang luto nga palang gagawin namin dito ay adobo sa gata. Masarap din siguro kapag ang luto dyan ay luluyahan. Kaso nga lang hindi namin trip yung ganun kasi may tinatanggal pa kami sa laman. May mga crab kasing maliliit, tinatanggal namin yon. Hindi nga pala namin nailaga lahat kasi nga sikip sa kawali. Iuwi na lang namin yung iba. Nga pala bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay Lola Charito, Yolanda at kay Lola Ining. At shoutout din kay Abrian Cabalia na mag-birthday daw sa April 8. Advance happy birthday po. Shoutout din kay Roel Ilag, Pangilinan Oliver, Jasmine, Roxa Senyang Vlogger, RJ Ramoso, at kay Jevelyn Labisto. Nga pala kanina hinahati-hati ko ito ng sandok kasi nga nakalimutan kong gayatin. Wala lang, share ko lang. Mukhang napilitan lang si Johan sa sinabi niyang masarap. Napatingin sa camera ay. So yun na nga guys, kain po tayo. Yung mga kapis nga pala hindi ko na rin niluto. Isasama ko na lang dun sa tabahong na hindi namin naluto. So yun lang, bye!